Ano ba naman yan, Rowena? Bakit ba lagi ka nalang may sakit ngayon? Parang isang linggo nang pabalik-balik yung pagsama ng pakiramdam mo. Hindi ko nga alam, kuya. Basta, nagsimula lang to nung nagsimula akong maramdaman ng kakaiba sa kubo. Para bang lagi ako may kasama ron. Anong ibig mong sabihin? Kuya, natatandaan mo ba yung sinasabi ni tatay noon? Sabi niya, kapag daw ang isang tao ay nagugustuhan ng engkanto, ay kakasakit ito at laging masama ang pakiramdam. Iba kasi talagang nararamdaman ko ngayon. Parang hindi pang karaniwang sakit lang. At saka, parang lagi may nakatingin sa akin. Lalo na sa gabi. Masama yan, Rowena. Wala pa naman si tatay ngayon. Ang sabi sa akin ni nanay, baka sa katapusan ng buwan pa daw sila uuwi. Marami raw silang ginagamot sa probinsya. Ayos lang naman ako, kuya. Nabanggit ko lang din naman sa'yo pero huwag kang mag-alala. Alam mo naman na kayang-kaya kong sarili ko, di ba? At saka, pumarito lang ako para kumuha nitong halamang gamot. Isa ka ba sa mga nakaranas na o nakasakti na matipuhan ng isang nilalang na hindi tao, ngunit tunay na bahagi ng mundong ito? Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ano ang mas nararapat at nababagay para sa isang tao? Ang pag-ibig ng isang mabagsik na aswang na hindi ka ilalayo sa iyong mga mahal sa buhay? O ang isang engkantadong tila malumanay at dalisay magmahal, ngunit mapagsikreto? May paraan ka ba para layuan silang dalawa at takasan ang kanilang mga paningin? I-comment mo ang iyong sagot. Magandang araw po. Ako nga po pala si Rowena, taga-probinsya ng Quezon. 37 taong gulang na po ako at ang ikikwento ko po sa inyo ngayon ay nangyari na isang dekada na ang nakakalipas. Isa po akong ambon at hindi naman naging sikreto sa akin iyon dahil lumaki akong tinatawag na anak araw. Puti po ang aking buhok, kulay berde ang aking mga mata at maputi ang aking balat na lalong lumulutang sa liwanag ng buwan sa gabi. Hindi ko po nakilala ang aking mga magulang at dati po ay hindi rin naman ako interesadong alamin. Siguro po ay dahil ang tumayong mga magulang ko ay mapagmahal at minsan ay hindi ako itinuring na kakaiba. Bukod doon, si Nanay Annalyn po ay isang albularyo. Kaya naman bukas na bukas po kami ng aking Kuya Alvin sa mga kaalaman tungkol sa panggagamot at maging sa mga nilalang at elementong hindi karaniwang pinaniniwalaan ng iba. Ang lugar po namin noon ay malayo sa kabihasnan, ngunit dinarayo ang aking ama ng mga tao. Ang ilan po nga ay mula sa Bicol at ang iba pang lugar bumabiyahe para lamang magpagamot. May mga pagkakataon din po na sinusundo sila mismo sa bahay para manggamot lalo na kung malubha ang kalagayan ng pasyente. Dahil dito bata pa lamang ako ay nasanay na akong maiwan mag-isa. Maaga ring nag-asawa ang aking Kuya Alvin. Kaya pagsapit ko ng 20 taong gulang ay madalas na akong mag-isang naiiwan sa aming maliit na kubo. Hindi naman po yun bago sa akin. Sanay na ako sa katahimikan at sa presensya ng kalikasan sa paligid. Ngunit nagbago ang lahat nang magsimula akong makaramdam ng kakaibang presensya. Isang pakiramdam na tila may nagmamasid sa akin maging sa aking pagtulog. Kung minsan ay nakakadama pa ako ng parabang may humihinga sa aking batok. O di kaya naman ay nakakahuli ako ng aninong nakasunod sa akin, nasa labas man ako o nasa loob ng bahay. At kung paano ko natagpuan ang aking sarili na unti-unting nahulog at kalaunan ay nakakulong sa bisig ng dalawang nilalang na hindi tao, iyon po ang aking i-confess sa inyo ngayon. Grabe naman itong lakad natin na to, Rowena. Gabing-gabi na, oh. Ay nako, kung hindi lang talaga nakiusap sa akin si Kuya Alvin mo, hindi talaga kita sasamahan maghatid dito mga labada mo. Ano ka ba naman, ate? Alas 7 pa lang ng gabi. Hindi pa naman nababang mga aswang sa ganitong oras. Aray ko naman, Ate Jennifer. Nananakot ka pa talaga, ha? Biro lang. At masyado ka namang seryoso. Ewan ko sa'yo, Rowena. Napakakulit mo talaga. Manang-mana ka sa kapatid mo. Nga pala, ate. Bakit hindi nila si Kuya Alvin ang sumama sa akin? Bakit ikaw pa talagang inutusan niya? Di ba nga, hindi pwede si kuya mo. Magaang paan niya kahapon pa, kaya hindi makapasok sa trabaho dahil sa pagkakapilay niya eh. Ha? Kahapon lang ako kumuha ng halamang gamot. Ayos naman siya. Ayos dahil pinipigil niyang sakit. Kung hindi pa namaga kaninang umaga, hindi pa aamin sa akin. Ay naku, si kuya talaga. Ay nako, basta bilisan na lang natin. Kinikilabutan ako kapag ganitong oras. Alam mo kung bakit, ate?
O ano na naman? Kasi may kakayahan kang makaramdam kapag may ibang elementong malapit sa'yo. Ano? Tigilan mo nga ako niya, Rowena. Hindi totoo yan, ha? Huwag na huwag mo sasabihin pa yan ulit. Ate, huwag ka nang tumanggi. Tsaka okay lang naman yun eh. Mabuti nga't hindi mo nakikita. Nararamdaman mo lang. Alam mo, iiwan talaga kita dito, Rowena. Bahala kang buhatin lahat ng mga damit na to mag-isa. Oo na ate, hindi na nga. Ikaw naman di ka mabiro. Huwag na. Huwag ka na magpapagabi ulit, ha? Pag kailangan mo ng tulong ko, agapan mo naman, Rowena. Oo na ate. Ang layo kasi ng bahay niyo ni kuya. Nakakatamad maglakad pag katanghali ang araw. Ah, kaya ganitong oras mo na naman ako inaabala, ha? Ate, kasama mo naman ako sa pag-uwi. Ako nga nag-iisa na mamaya papunta ng bahay eh. Akala mo naman ipapayagan ka ng kuya mo? Sus! Kayang-kaya kong sarili ko. Ewan ko sa'yo, Rowena. Ang mabuti pa, sa bahay ka na matulog at bukas ka na lang umuwi. Hindi pwede. Malulungkot si Luningning kapag hindi niya ako kasama matulog mamaya. Anong luningning? Kayang-kaya mabuhay ng pusa mo yun kahit wala ka, Rowena. Kapag napano ka pa sa daan mamaya, baka mas lalo ka niya hindi makita ng tuluyan. Grabe ka naman ate. Malakas naman ako. Hindi kaya ako babae lang, no? Sandali. Ano yun? Huwag kang maingay ate. Parang may sumusunod sa atin. Ito na nga ang sinasabi ko eh. Tuwing kasama kita, parating ganitong nangyayari. Shh! Huwag kang maingay ate. Rowena, pag ako inatake sa'yo sa puso, mumultuhin talaga kitang bata ka. Sino yan? Kung sino ka mang sumusunod sa amin, magpakita ka! Rowena, may sasakyan! Tabi! Tabi! Ay, Diyos ko! Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Nagulat lang ako sa bilis ng pangyayari. Maraming salamat sa pagligtas sa akin. Marvin. Marvin ang pangalan ko. Marvin, salamat ulit sa'yo. Diyos ko! Talagang aatakihin ako sa'yo! Ano? Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang po ate. Sigurado ka ba? Diyos ko, kinabahan ako ng husto para sa'yo eh. Bakit ba kasi hindi ka na lang dito sa tabi maglakad? Alam mo naman kahit bihira ang dumadaan sa kalsadang ito, biglang may sasakyan pa rin na dumadaan. Pasensya na po ate. Hindi ko rin agad napansin eh. Halika na nga, umuwi na lang muna tayo. Bukas na lang natin ihatid tong mga nilabhan mo. Baka kung mapano pa tayo lalo dito eh. Salamat Marvin ha. Buti na lang dumating ka. Naku, kung hindi, napano na sana tong hipag kong ito. Wala po yun. Sige, mauna na kami. Sandali ho. Ano yon? Pwede ho bang malaman ang pangalan ng hipag nyo? Pasensya na Marvin. Hindi kasi... Rowena, yan ang pangalan niya. Rowena? Napakagandang pangalan. Bagay na bagay sa iyong kagandahan. Salamat. Sige, mauna na kami. Ate naman, bakit mo sinabi yung pangalan ko? Ano ka pa, Rowena? Hindi mo ba nakita yung mukha niya? Ang gandang lalaki. Tsaka kapag gano'n ang mga tanong, ibig sabihin, interesado siya sa'yo. Kaya panigurado ako liligawan ka na noon. Ate, hindi natin siya kilala. Hindi nga siya pamilyar sa akin eh. Parang bagong dating lang dito. Hindi natin alam kung anong klase siyang nilalang. Anong nilalang? Paano kung hindi pala tao yun? Isipin mo ate, may sumusunod sa atin kanina. Tapos nangilabot ka pa. Signals yun na may nakapaligid na ibang nilalang sa atin. Tapos saan nga ba si Marvin? Bigla na nga lang sumulpot kung saan eh. Rowena, tumigil ka dyan ha. Nananakot ka na naman eh. Mukha naman tao yung si Marvin ha. At saka kung engkanto man siya, hindi na ako matatakot sa engkanto kung gano'n naman pala sila kakisig. Ate, gusto mong isumbong kita kay Kuya Alvin? Biro lang, ano ka ba? Ang punto ko lang naman, mukha hindi naman masamang tao yung Marvin na yon. Mukha mapait nga eh. Huwag tayong basta-bastang manghusga. Pinili naming bumalik na nga lamang noon sa bahay nila kuya. Kaya kinabukasan ko na naibigay ang nilabhan ko sa may-ari. Pasado 10:00 na ng umaga na rin nang makabalik ako sa aking kubo. Pagdating ko doon, agad kong hinanap ang aking alagang pusa na si Luningning. Ngunit kahit na halos nalibot ko na ang buong bahay, hindi ko pa rin ito matagpuan. Wala rin akong kapitbahay na pwedeng lapitan dahil ang kubo ay napapalibutan ng makakapal na kagubatan. Maliban sa harap na tanawang riles ng tren, sa takot na baka masagasaan ito. Dali-dali akong tumakbo papunta sa riles at sinuri ang paligid. Ngunit lumipas na lamang ang tanghaling tapat, ay hindi ko pa rin ito nakita. Doon ko tuluyang naramdaman ang kaba, ang bigat ng katahimikan sa paligid at ang pakiramdam
na may nagmamasid sa akin. Dahil doon bumalik ako sa kubo at pinagmasdan ng buong sili. Wala namang nabago doon. Ang gamit ay nakapwesto pa rin at walang pinagkaiba sa kung paano ko ito iniwan. Ngunit kahit na ganoon, ramdam ko ang kakaibang presensya. Agad akong sumilip sa bintana at pinagmasdan ng pagitan ng mga kagubatan na parang may nakatingin sa akin mula doon. Ngunit wala rin naman ako makitang ibang tao o nilalang. Sa huli wala akong nagawa kundi pagpatuloy ang aking mga gawain kahit na hindi mawala ang kaba sa aking dibdib. Hindi nagtagal, nagawa ko namang abalahin ng sarili sa pagpupusot ng mga labada. Hanggang sa hindi ko na namalayan ang unti-unting pagdilim ng langit. Luningning? Luningning, ikaw ba yan? Nasaan ka? Luningning! Nasaan ka na ba, Luningning? Guni-guni ko lang bang narinig kita? Luningning! Luningning! Ay, Diyos ko! Anong ginagawa mo dyan sa gubatan? Sandali lang, pupuntahan kita! Luningning! Nandito ka lang pala. Bakit ka ba umalis, ha? Ay, kinabahan ako ng gusto sa'yo. Akala ko kinain ka na ng aswang dito sa kagubatang to. Hindi ko makain ng aswang ng patpati na pusa. Sino ka? Pablo. Ako si Pablo. Ikaw, sino ka? Ano? Nalunok mo na ba yung dila mo dahil sa pagkagulat? Rowan ang pangalan ko. Kung ganun, Rowena, hindi ka dapat basta-bastang sumusuot sa kagubatan. Delikadong lugar na ito. Alam ko naman yun. Sige, mauna na ako sa'yo. At sandali, Bakit? ikaw ba si Rowena na anak ni Aling Annalyn? Ako nga. Bakit mo kilala ang nanay ko? Kaibigan siya ng aking ama. At nandito ako sa probinsya ninyo para kausapin siya. Wala dito si nanay. Nasa Bicol siya at may ginagamot doon. Ang sabi niya sa amin, sa katapusan pa ng buwan ang uwi niya. Ganun ba? Ang Kuya Alvin mo, nandito pa rin ba siya ngayon? Oo, pero malayong bahay niya rito. Ganun ba? Sige, salamat sa pagsagot. Babalik na lang ako bukas. Sandali. Salamat sa pagligtas kay Luningning. Walang anuman. Pero, huwag ka nang lalapit muli sa kagubatan sa ganitong oras. Hindi na ako sumagot noon. Tahimik lamang akong tumitig sa kanyang mga mata. Isang titig na puno ng tanong at pagdududa bago ako tuluyang tumalikod at bumalik sa aking kubo. Nang matapos ko ang aking mga gawain, humiga na ako upang magpahinga. Ngunit kinabukasan, maaga pa akong nagising sa malakas na katok sa pintuan. Isang tunog na biglang sumira sa katahimikan ng buong bahay. Sa gulat ko, agad akong napabangon at kinuha ang lansetang nakatago sa ilalim ng aking unan. Dahan-dahan akong lumabas ng aking kwarto. Sunod ay maingat ang bawat hakbang na ginawa ko papunta sa pintuan ng sala. Tanda kong unti-unting gumapang ang kaba sa aking katawan noon. Kaya naman paglapit ko sa pinto, maingat ko itong binuksan ng bahagya at sumilip sa labas. Habang nakatago pa rin sa likuran ko ang patalim, ngunit sa mismong sandaling iyon, bigla akong napapura dahil hindi ko inaasahan kung sino ang nakatayo noon sa harapan ng bahay ko. Kuya Dennis? Anong ginagawa mo rito, kuya? Kailangan natin mag-usap, Rowena. Halika, kuya. Pumasok ka. Alam mo ba na may mga umaaligid sa iyong ibang nilalang? Alam ko, kuya. Ramdam ko. Kung ganon, bakit hindi ka pa umaalis dito? Doon ka na muna sa bahay ng kuya mo tumira habang wala pa sina Aling Annalyn. Hindi pwede, kuya. Makinig ka sa akin. May kutob akong hindi lang isang nilalang ang nagbabantay sa akin ngayon. Dalawa sila, kuya. Isang aswang at isang engkantado. Oh, hindi ba't mas delikado nga yan kung mag-isa ka lang dito? Alam kong delikado. Pero kilala mo naman ako, di ba? Hindi ako natatakot sa kanila. Alam mong kaya ko silang labanan. Isa pa, oportunidad to para sa atin. Rowena, nababaliw ka na. Labag sa mga magulang mo ang pagsali sa grupo naming mga manunungis. Hindi na nga kita pinapasama sa mga misyon.
Dahil alam kong ako ang mananagot kay Alvin kapag may nangyari sa'yo. Tapos ngayon, alam mong may mga nilalang na nagbabantay sa'yo. Pero ayaw mo pa rin umalis? Gusto mo ba talaga mapatay ako ng kapatid mo? Kuya Dennis, alam kong kaibigan mo si Kuya Alvin at ayaw mo siya suwayin. Pero may marka ako ng manunugis at gusto kong ginagawa ko. Dito ako masaya. Alam ko sa sarili ko na para sa akin to. Ngayon na nakuha ko ng atensyon nila, hindi ko sasayangin ang pagkakataon. At anong balak mo ha? Ipapain mo ang sarili mo? Ako nang bahala. At saka, hindi mo naman kailangan mag-alala. Kaya kong sarili ko, kuya. Diyos ko, Rowena. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Alam kong hindi ako mapapatawad ni na Aling Annalyn at ni Alvin kapag may nangyari sa'yong masama. Hindi mo naman kailangang akuin ang sisi, Kuya Dennis. Ano? Magpapanggap akong walang alam? Oo. Dahil yun ang dapat, kuya. Kahit anong gawin mong pagpigil sa akin, hindi mo matatakasan ng katotohanan manunugis ako. Trabaho ko to. Kaya ang mas mabuti, huwag ka nang munang pumunta rito para hindi mabuking ng mga nilalang na nagbabantay sa akin kung ano ako. Rowena, Sandali lang, kuya. Sino yan? Rowena! Ako to! May naghahanap sa'yo! Sinasabi ko na nga ba, kuya? Kailangan mo nang umalis ngayon din. Duman ka sa bintana ng kwarto ko. Bilis! ano? Sandali, bakit? Saka na ako magpapaliwanag. Sige na, umalis ka na. Ay, mag-iingay ka sa mga binabalak mo, Rowena ha? At kapag kailangan mo ng tulong, alam mo na kung saan mo ako hahanapin. Oo, kuya. Sige na, umalis ka na. Agad na pumasok si Kuya Dennis noon sa aking silid at dali-daling sumuot sa bintana para makalabas ng kubo. Naiwan naman ako roon. Pilit inaayos ang aking sarili. Huminga ng malalim. Isinuklay ng aking mga daliri ang magulong buhok at maingat na ibinilik sa ilalim ng unan ang patalim na hawak ko noon. Nang masiguro kung kahit papaano ay maayos ng aking itsura, tumingin muna ako sandali sa paligid. Saka dahan-dahang lumapit sa pinto. Pagkabukas ko nito, agad akong napangiti. Isang ngiting pilit sa una, ngunit unti-unting naging totoo nang makita ko si Marvin sa likod ni Ate Jennifer. Nakatayo siya roon, maayos ang pananamit at sa isang kamay hawak niya ang isang bungkos ng puting bulaklak ng waling-waling. Ate Jennifer, anong ginagawa niyo rito? Ano pa ba? Inihatid ko tong si Marvin. Nakita ko siya kanina. Tinatanong kung saan ka nakatira. Magandang umaga sa'yo, Rowena. Etong bulaklak para sa'yo. Maraming salamat. Halika, tuloy kayo. Pasensya na nga lang at wala pa akong maiaalok na makakain. Kagigising ko lang kasi. Ay nako, Rowena. Anong oras na? Magtatanghalian na. Tapos ngayon ka lang gumigising. Ate naman, alam mo namang napagod ako sa dami ng labada ko kagabi. Ay nako. Ang mabuti pa harapin mo si Marvin at ipagluluto na kita ng makakain. Ay, salamat ate. Marvin, upo ka. Salamat. Baguhan ka lang ba dito, Marvin? Para kasing ngayon lang kita nakita. Alam mo naman, maliit lang itong barangay namin. Kaya halos lahat ay kakilala ko na. Oo, baguhan nga ako dito. Kararating ko lang din nung isang araw eh. Ganun ba? Bakit ka pala napunta dito ngayon? May sadya ka ba? Nandito ako, Rowena, para... Tao po! Sandali lang, Marvin, ha? Titingnan ko lang kung sino yung tao. Teka, Pablo? Ano ginagawa mo rito? Gusto sana kitang makausap, Rowena. Ha? May bisita kasi ako ngayon. Ano bang sasabihin mo? Bisita? Sino? ako ang bisita niya. At nandito ako para manligaw kay Rowena. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Manligaw? Oo, Teka, sandali lang. Mas mabuti siguro kung pumasok muna tayo sa loob. Doon na lang tayo mag-usap. Marvin, nandito ka pala para manligaw? oo Rowena. Pero, di ba, kakakilala lang naman natin? Hindi naman basihan ang tagal ng pagkakakilala, di ba? Ang importante ay ang kagustuhan kong mas makilala ka ng lubusan. Pero, Nandito rin ako para sabihin sa'yo na gusto kitang ligawan, Rowena. ha? Sandali, bakit naman?
Kailangan pa ba ng rason para manligaw ng babae? Oo, pero Rowena, halika nga muna dito sa kusina. Napapikit na lamang ako ng mariin habang sandaling pinagmasdan ng dalawang lalaking nagpapalitan ng matatalim na tingin sa isa't isa. May kung anong bigat sa hangin na hindi ko maipaliwanag ng mga oras na yon. Isang tensyong tahimik ngunit ramdam na ramdam ko. Ilang sandali pa, tumayo ako at nagtungo muna sa kusina. Pagdating ko roon, sinalubong ako ni Ate Jennifer ng isang makabuluhang ngiti. Gaya ng inaasahan ko, sunod-sunod ang kanyang pangaasal. Ngunit pinili ko na lamang iyong hindi pansinin. Abala ang isip ko sa kung anong mangyayari sa pagitan ni na Marvin at Pablo. Alam kong pareho silang may itinatago at malinaw sa akin na hindi malinis ang kanilang mga pakay. Ngunit ang hindi ko maintindihan ay kung bakit tila biglang nagkaroon ng hindi maipaliwanag na kompetensya sa pagitan nilang dalawa. Kung bakit ang simpleng pagbabantay sa akin ay nauwi sa tila isang tahimik na ligawan. Ang mga tanong na iyon ang lalo pang nagpasidhi ng aking kuryosidad at sa halip na umatras. Doon ko mas naramdaman ang pagnanais na ipagpatuloy ang aking pagkukunwari. Napaglaruan ang sitwasyon at subukang mulihin ang tunay nilang intensyon. Kahit pa kailangan kong paglaruan ang damdamin nilang dalawa ng sabay. Alam ko na, may naisip ako, Rowena. ano naman yan ate? Baka kung anong kalokohan na naman yan ah. Hindi, ako nang bahala. Magandang umaga, mga iho. Pablo, tama? Opo. Ako si Jennifer. Asawa ko ng kapatid ni Rowena, kaya Ate Jennifer na lang ang itawag niyo sa akin. May ipapakasuyo sana ako sa inyo, mga iho. Wala na kasing panggatong sa kusina. Pwede niyo ba kami ikuha para makapagluto na kami ni Rowena? Ate! Ako na pong bahala, Ate Jennifer. Hindi na. Di hamak namang mas malakas ako kaysa sa'yo. Ako nang bahala, Rowena. Anong mas malakas? Ano pang akala mo sa akin, mahina? Ha? Oo. Ano lang bang kayang gawin ng isang patpati na katulad mo, ha? Gusto mo bang isar ko yung bunganga mo? Subukan mo at Hep, tama na. Kagigising ko lang. Gutom na ako at marami pa akong gagawin. Kung hindi kayo magkasundo sa pagkuha ng kahoy, maghati na lang kayo ng gawain. Marvin, ikaw na sumunod sa utos ni Ate Jennifer. Pablo, halika. Sumunod ka sa akin. Ipag-igib mo ako ng tubig dahil maglalaban na ako. Teka, sandali, Rowena. Ako na lang ang sasama sa'yo. ikaw ba si Pablo? Narinig mo naman na akong tinawag, di ba? Nako, nakakatuwa kayong pagmasdan. Halika na, Marvin. Kailangan ko na ng panggatong. O ikaw, anong nginingiti-ngiti mo, Pablo? Halika na. Kailangan din nating mag-usap. Pablo, ipaliwanag mo nga kung bakit sa isang iglap, bigla ka naging manliligaw ko. Hindi ba't nandito ka para kay nanay? Oo. Para ipagpaalam sa kanila ang panliligaw ko sa'yo. At bakit mo naman gagawin yun? Dahil yun naman ang tama, hindi ba? Kailangan nilang malaman ang panliligaw ko. Ay, alam mo mag-igib ka na lang. Sige na. Alam mo naman siguro kung nasa ng sapa dito. Doon mo ako ikuha ng tubig. Walang problema. Gulong-gulo ako nung araw na yun. Lalo na't nakita ko kung paano nagsikap tumulong sina Pablo at Marvin. Kahit mga gawaing hindi naman nila dapat ginagawa basta iutos ni Ate Jennifer, ay pinag-aagawan pa nila kung sino ang mauunang kumilos. May kung anong pilit papakitang gilas sa isa't isa na lalong nagpalabo sa aking isip. Kaya naman na matapos ang maghapon na tuluyan na silang umalis, saka ko lamang naramdaman ng gaan sa dibdib. Parang doon lang ako muling nakahinga ng maayos. Ngunit kahit na wala sila, hindi pa rin matahimik ang isip ko. Punong-puno ito ng tanong na kailangan kong sagutin. Dahil doon pinuntahan ko si Kuya Dennis sa kampo, ang lugar kung saan ko muling nasilayan ang aming kasamahang manunugis. 24 na taong gulang pa lamang ako nang mapabilang ako sa kanilang samahan at nangyari iyon sa hindi inaasahang pagkakataon. Tanda ko pang nasa kagubatan kami noon Kuya Alvin kasama ang kaibigan niyang si Kuya Dennis. Namimitas ng bunga ng bayabas. Bigla kaming mapalibutan ng mga aswang. Sa bilis ng pangyayari, hindi na kami nakapaghanda, ngunit si Kuya Dennis, dahil lumaki sa pamilyang manunugis, ay sanay na sa laban. Bata pa lamang siya ay hinubog na siya sa ganitong uri ng panganib. Kitang-kita ko noon kung paano niya hinarap at pinatay ang mga aswang na balak sana kaming gawing hapunan. Walang pag-aalinlangan ang bawat galaw niya. Mabilis
matalim at walang takot. Sa sobrang paghanga ko sa kanya, sinundan ko siya pauwi. At doon harap-harapan kong kinausap ang kanilang pinunong si Mang Jesus. Pagkatapos ay hiniling ko, natanggapin ako sa kanilang hanay bilang isang manunugis. Huli na nang malaman niyo ni Kuya Dennis at Kuya Alvin. Bago pa nila ako napigilan, nabigyan na ako ng basbas ni Mang Jesus at inihanda na para magsanay. Rowena, bakit ka nandito? May nangyari ba? Ayos ka lang ba? Ayos na ako, kuya. Uy, bakit ka na pa rito? Nandito ba si Mang Jesus? Wala. Hinihintay nga namin dahil ngayong gabi balik nila. Ganun ba? Oh, sige. Hihintayin ko na rin siya dito. Bakit? May nangyari ba? Dumating kanina sina Pablo at Marvin sa bahay, kuya. Umaakyat sila ng ligaw. Sinong Marvin at Pablo yan? Kilala ko ba ang mga yan? Sandali. Huwag mong sabihing silang... Oo, kuya. Sila nga yung ilang linggo ko nang napapansin nagbabantay sa akin. Rowena, masama yan. Alam mong posibleng gamitan ka ng bahay ka ng ingatado niya. At yung aswang, paniguradong kaya ka ring manipuluhin ng mga yon. Kung isa akong normal na taong walang alam sa kung sino talaga sila, oo, maluloko nila ako. Pero kuya, kilala ko naman sila. Kaya kaya ko to. Ewan ko sa'yo, Rowena. Masyado kang mayabang sa sinasabi mong yan. Grabe naman. Mayabang agad. Di ba pwedeng alam ko lang ang kakayahan ko bilang manunugis? Oo na. Eh kung kaya mo naman pala bakit ka nandito? Dahil may kailangan ako itanong kay Mang Jesus. Ano? Ang... Rowena, nandito ka, iha. Mabuti naman at napadalaw ka rito. Mang Jesus! Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Bakit ka pala naparito? Akala ko ba sabi ni Dennis pahinga ka na raw muna. Gusto po sana akong itanong sa inyo, Mang Jesus. Pwede ko po ba kayong makausap? Oo naman. Halika. Dito ka sa loob ng aming kubo. Salamat po. Dennis, halika dito. Sumama ka sa amin at sabay-sabay tayong maghapunan. May dala akong karne ng baboy rabaw. Nahuli namin sa kagubatan kanina. Sige po. Hindi ko tatanggihan yan. Ano naman palang sasabihin mo, iha? Mang Jesus, may alam po ba kayo tungkol sa aswang at engkanto? May alitan po bang nabubuo sa kanila ngayon? Bakit mo namang natanong yan, iha? May mga manliligaw po ako ngayon, Mang Jesus. At nagkukunwaring tao po sila. Ano ka mo? Aba, kailan pa? Mga 2 linggo ko na po silang nararamdamang sumusunod sa akin. Pero nitong mga nakaraang araw, nagsimula na silang magpakita at magpakalala. At kanina lang, nagpapakita na sila bilang mga manliligaw ko. Kaya po ako naparito, Mang Jesus. Baka kilala niyo sila. Baka alam niyo kung bakit parang hindi sila agad umaatake. Kahit malino na may interes sila sa akin. Ano bang mga pangalan nila? Ang engkanto po ay si Marvin. At ang aswang naman ay si Pablo. Ano ka mo? Bakit, Mang Jesus? Kilala niyo ba sila? Si Marvin. Prinsipe siya ng mga engkanto. Prinsipe? Ibig sabihin, hindi basta-basta ang nilalang na yan. Hindi nga. At kung siya ang tinutukoy mo, iha, hindi siya basta lumalabas sa mundo ng tao nang walang dahilan. Paano naman po si Pablo? Si Pablo, isa siyang mataas na uri ng aswang. Hindi man siya pinuno pero isa siya sa mga pinagkakatiwalaan sa kanilang hanay. Kilala siya sa talas ng isip at sa kakayahang magplano. Ibig sabihin, parehong hindi pangkaraniwan ng dalawang yan. Tama! At mas lalong hindi pangkaraniwan na pareho silang nasa iisang lugar at iisang babae ang nililigawan. Pero bakit po parang may tensyon sa pagitan nila? Para bang may pinagmumulan yun? May dahilan, iha.
Matagal nang may hindi pagkakaunawaan ng mga engkanto at aswang. Magkakaiba ang kanilang pinagmulan. Magkaiba ang kanilang paraan ng pamumuhay. At higit sa lahat, magkaiba ang kanilang paniniwala. Ang pagkakaalam ko, ang mga engkanto ay tagapangalaga ng kalikasan. Habang ang mga aswang naman ay nabubuhay sa laman at dugo. Tama. Noon pa man, bihira silang magtagpo. Pero may isang kwento, isang pangyayaring nagpalala sa alitan ng dalawang panig. Ano po yun? May isang babaeng tao noon, katulad mo. May kakayahan silang makita ang parehong mundo. Ang tao at ang mga nilalang. Ang sa tao at ang sa mga nilalang. Minahal siya ng isang engkanto. Ngunit inagaw siya ng isang aswang. Inagaw? Oo. Pinaniwala siya ng aswang. Ginamitan ng daya. Hanggang sa tuluyan nitong makuha ang loob ng babae. Ngunit hindi pumayag ang engkanto. Nagkaroon ng sagupaan sa pagitan nila. Isang laban na umabot pa sa kanilang mga lahi. Ano pong nangyari sa babae? Namatay siya sa gitna ng kaguluhan. At mula noon, lalong lumalim ang hidwaan ng dalawang panig. Kaya kapag may taong pinagnanasahan ng dalawang uri, nagiging dahilan yon ng panibagong alitan. Tama! At sa sitwasyon mo ngayon, Iha, hindi lamang ito simpleng panliligaw. Posibleng ikaw ang maging sentro ng panibagong tunggalian. Pero bakit po ako? Dahil hindi ka basta tao, Rowena. May dugo kang sanay sa mga nilalang na tulad nila. May kakayahan kang makita at maramdaman ang hindi kayang maramdaman ng iba. Ang ibig mong sabihin, may halaga siya sa kanila? Higit pa roon, posibleng hindi lang puso mo ang gusto nilang makuha, kundi pati ang kapangyarihang dala mo. Kaya pala, parang hindi sila agad umaatake. Dahil hindi kanila kayang basta angkinin sa dahas. Kailangan kanilang mapalapit, mapaniwala, at kusang sumama. Rueda, delikado na ito. Alam ko, kuya. Pero ngayon, mas malinaw na sa akin kung bakit sila nagkakaganon. Mag-iingat ka, Iha. Dahil sa oras na piliin mo ang isa, maaaring magising ang galit ng isa pa. At kapag nangyari yon, hindi lang ikaw ang madadamay. Huwag po kayong mag-alala, Mang Jesus. Kung laban ito sa kanila, gagawin kong lahat para wala ni isa sa kanilang manalo. Kinabukasan, pag-uwi ko galing kampo, laking gulat ko nang muling matagpuan ko roon sina Marvin at Pablo. Parehong naghihintay sa aking pagdating na para bang matagal na silang nakapwesto sa may tarangkahan. Kung nung una ay si Marvin lamang ang may dalang bulaklak, sa puntong iyon ay pareho na silang may hawak. Pagpasok ko pa lamang ng tarangkahan ng bakuran, halos sabay silang umusad palapit sa akin. Kapwa inuunahan ng isa't isa sa pag-abot ng kanilang dalang bulaklak. Halos maguntugan pa ang kanilang mga kamay sa harapan ko. Dahilan para sandali silang magkatitigan na may halong kompetisyon. Sa huli na pilitan na lamang akong tanggapin pareho ang bulaklak. Habang hawak ko ito, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Si Marvin ay kalmado sa panlabas na anyo, ngunit kita sa mga mata niyang nakatutok kay Pablo ang matinding babala. Samantalang si Pablo naman ay tila mas lantad ang inis. Bahagyang nakakunot ang noo at hindi inaalis ang tingin kay Marvin, na para bang handa siyang makipagtalo anumang oras. Magandang Bulaklak umaga, para sa iyo, Rowena. Magandang umaga rin sa inyo. Kung ano man ang gagawin mo ngayon, handa kitang tulungan. Ako rin, Rowena. Hindi ko uurungan ng kahit ano. Basta para sa'yo. Wala ba kayong ibang ginagawa sa buhay nyo? Ang agap-agap pa nandito na agad kayo. Kung ikaw ang dahilan, Rowena,
Kahit mas maaga pa sa sikat ng araw, darating ako. Hindi sayang ang oras kung ikaw ang hinihintay. Huwag kang masyadong magmagaling, Marvin. Hindi lang ikaw ang kayang maghintay. Kahit buong araw pa ako dito, hindi ako magrereklamo. Kahit anong trabaho pang ibigay mo sa akin, Rowena, gagawin ko. Hindi ko naman kailangan ng tulong. Kayang-kaya ko sarili ko. Alam ko yun, Rowena. Pero hindi ibig sabihin nun na bawal ka ng alagaan, hindi ba? Pabibo talaga. Tulong lang ang alok mo, Marvin. Anong pag-aalagang pinagsasasabi mo dyan? Pareho lang yun. Kung pareho lang naman ang pakay. Ay, heto na naman kayo. Pasensya na, Rowena. Mukhang masyadong naalerto sa akin ang isa mo pang manliligaw. Ako pa ngayon, ha? Oo, dahil bukal ang intensyon ko kay Rowena. At hindi ako basta nagpapanggap lang. Talaga? Ako ba nagpapanggap? Tama na. Hindi pa ako tapos. Sabi ko tama na. Pasensya ka na, Rowena. Pero mukhang wala sa sarili ang maliligaw mong yan eh. Nang bibintang pa gayong siya itong mapaggunwari. Kung gusto niyong tumulong kayo ng maayos. Hindi yung para kayong mga aso't pusa. Naiintindihan niyo ba yun? Ano bang gagawin mo ngayon? Maglalaba ako sa likod. Ako na mag-iigib ng tubig. Ako na sa pagbabanlaw. Bahala kayo. Basta ayaw ko ng maingay maliwanag. Naiintindihan ko. Hinayaan ko na lamang sila noon. Ngunit habang ginagawa ko ang aking mga gawain sa bahay, palihim kong binagmamasdan ng kanilang kilos. Kahit na mukhang normal sa panlabas, ramdam ko ang kakaibang enerhiya sa kanilang paligid. Isang tensyon na hindi ko maipaliwanag, na kung wala akong alam sa kanilang tunay na lahi, siguro ay akala ko lamang ay simpleng panliligaw ang nangyayari. Ngunit alam ko sa sarili ko, may mas malalim na dahilan ang kanilang kinikilos noon, na tila nakatago sa bawat sulyap at ngiti na ipinapakita nila sa akin. Nang matapos namin ang labada pati na ang paghahatid nito sa may-ari, ay nais pa rin nilang sumama. Kaya naman sa puntong iyon, naglalakad ako sa unahan nila, bitbit ang bahagyang inis sa aking mukha. Alam nyo, ang dami kong naiisip sa maghapong to na kasama kayo. Gaya ng Saan ba talaga kayo galing? sabi ko, bagong salta lang ako dito, Rowena. Saan nga daw galing, di ba? Hindi ka ba nakakaintindi ng tanong? Basta hindi ako taga rito. Yun lang? Ikaw Pablo? Ang totoo, taga rito ako, Rowena. Hindi mo lang sadyang napapansin. Siguro nga. Nga pala. Napansin ko lang ha. Hindi ko alam kung ako lang bang nakakaisip nito pero magkakilala ba kayo bago, alam nyo na, bago mangyari itong paniligaw nyo sa akin? Bakit mo naman nasabi yan? Sa totoo lang, hindi ko alam. Wala akong matibay na basehan. Pakiramdam ko lang. Importante pa bang sagutin namin yan, Rowena? Oo naman. Bakit? Dahil kailangan ko kayong kilalanin. Malaman ang kwento ng buhay nyo para makilala ko kayo ng gusto at makapili ako kung sino sasagutin ko sa inyo, di ba? Akin na nga itong dala mo, Marvin. Uuna na ako maglakad. Napakabagal mo eh. Anong nangyari doon? Alam mo, Rowena, tama ka. Magkakilala nga kami ni Pablo. Sa katunayan, kaibigan ko siya dati. Kaibigan? Anong nangyari? Mahabang kwento. Pero sa madaling salita, may inagaw siya sa akin na siyang naging rason ng pagkasira ng aming pagkakaibigan. Hindi na ba kayang ayusin pa? Hindi na eh. Hindi lang kasi simpleng tampuan yon. Yung ginawa niya noon, hindi ko kayang basta-basta na lang patawarin. Ganun ba? Pero, hindi naman ako parte lang ng away na yan ngayon, di ba? Ang ibig kong sabihin, baka... Hindi. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako nakikipagkompetensya sa kanya dahil lang sa galit ko. Totoong gusto kita, Rowena. At sigurado ako, unang araw pa lang kitang nasilayan. May himig ng pagpuputol ng usapan ng paraan ng pagkakasabi ni Marvin noon. Kaya minabuti kong huwag na lang magtanong pa. Tahimik na lamang akong nagpatuloy sa paglalakad, habang ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin ay tila lalo pang dumidiin sa aking pakiramdam. Nang makarating kami sa may-ari ng labada, agad naming iniabot ang mga iyon. Nakipag-usap pa sandali ang matanda sa amin ngunit hindi ko na iyon masyadong pinansin. Ang nasa isip ko na lamang ay makauwi at mapag-isa. Kaya naman nang matapos ang lahat, agad namang kaming tumalikod at naglakad pabalik.
Ngunit ang akala kong lulubayan na nila ako, laking gulat ko nang mapansin na nakasunod pa rin sila sa akin. Wala silang imik. Ngunit ramdam ko ang presensya nila sa aking likuran. Tila ba may gusto pa silang sabihin na hindi nila magawang masabi. Dahil doon sinadya kong dumaan sa bahay ni na Kuya Alvin na saktong nasa labas at pilit na nagsisibak ng kahoy kahit hirap na hirap maglakad. Nang makita niya kami, lalo na ang dalawa kong kasama, agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay. Saan ka galing? Naghatid lang ng labada, kuya. O sino sila? Ako si Marvin. Pablo, Wala akong pakialam sa mga pangalan nyo. Ang tinatanong ko, bakit nyo kasamang kapatid ko? mga manliligaw niya kami. Ano? Rowena? Anong pinagsasabi ng mga to? Kuya, pasensya na hindi ko nasabi sa'yo. Pero, oo, mga maniligaw ko sila. At kahapon pa nila ako tinutulungan sa mga gawain ko. Kahapon? Kasama mo si Jennifer kahapon, hindi ba? Oo, kuya. Bakit? Hindi ba niya nabanggit sa'yo sina Pablo? Hindi. At kung oo, kagabi pa sana kita sinundo at dito ka nalang natulog sa amin. Kuya Alvin, wala po kayong dapat ipag-alala. Maayos po ang intensyon namin kay Rowena. Oo kuya, hindi ko siya pababayaan. Kaya kong alagaan ang kapatid ko nang hindi umaasa sa dalawang lalaking bigla na lang sumulpot kung saan. Naiintindihan ko po kayo pero Hindi mo naiintindihan. Kung naiintindihan mo, hindi ka basta-basta lalapit sa kapatid ko nang hindi nagpapaalam sa akin. Pasensya na ho. Ngunit kasama sa intensyon ko ang magpakilala sa inyo muna. O bakit hindi mo ginawa? Ni isa sa inyo, hindi man lang nagpakilala ng maayos sa pamilya ni Rowena. Aba, ganyan na ba ang mga maniligaw ngayon? pasensya na po. Ngunit nandito na rin naman po ako. Handa na po akong magpakilala ng maayos. Kung papayagan niyo rin ho, gusto ko ring patunayan na seryoso ako kay Rowena. Hindi. Huli na. Umalis kayo ngayon din. Alis! Hindi ko rin kailangan ng paliwanag nyo. Kuya, Rowena, tumahimik ka muna. pero kuya, Hindi mo ba ako naririnig? Kuya, hindi naman po namin siya pinipilit. Nandito kami dahil gusto namin siya. At handa kami maghintay kung kailangan. Wala kayong hihintayin. Kasi simula ngayon, hindi na ninyo siya pwedeng lapitan. Teka sandali. Hindi nyo ba ako narinig? Tara na Pablo. Huwag ka na magpumilit pa. Pero, Halika na. Ikaw, Rowena, pasok sa loob. heto na nga oh. Ay, sa wakas. Nakaalis din ako sa dalawang yun. Salamat kuya ha. Sino ba kasi mga yon? Bagong mga mukha sa paningin ko ah. Malabong taga rito ang mga yan. Mga bagong salita lang sila kuya. Kahit na. Hindi ka dapat basta-basta nagpapaligaw sa kung sino-sino. Kuya, alam ko yun. Huwag ka mag-alala. Kontrolado ko naman to. Talaga ba? Eh bakit kanina parang naubusan ka na ng paraan para lubayan kanila? Maliban sa bagay na yun. Kaya salamat kuya. Mabuti na lang mabilis ka at napaalis mo sila agad. Nga pala, bumabalik ka pa dun sa grupo nila, Dennis? Pag nagsinungaling ba ako, magugustuhan mo kuya? Malamang hindi. Pag sinabi ko naman ang totoo, nakasapi pa rin nila ako. At ngayon, ay nasa misyon ako. Magagalit ka rin ba? Siyempre, akala ko ba nagkaintindihan na tayo na hindi mo na ipagpapatuloy yun? Kuya naman, 27 na ako, hindi na ako bata. Alam ko nang makakabuti sa akin at hindi. Alam ko na kung anong gusto kong gawin sa buhay. At ito yun kuya. Kaya sana masuportahan mo ako. Suportahan. Kahit na pwede kang mapahamak sa ginagawa mo? Hindi naman ako napapahamak, di ba? Ilang taon na ako sa trabahong to. Wala namang nangyayaring masama sa akin. Hindi mo alam yan. At hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo bago ka pa tumigil. Kaya kung ano man ang misyon mo ngayon, itigil mo na. At huwag ka nang makipagtalo pa. Kuya. Tapos ng usapan, bukas na bukas din, mag-iimpake ka. Ha? Para saan naman? Dito ka muna sa amin matutulog simula ngayon. Kuya, hindi na kailangan. Kailangan. Hanggat hindi nakababalik sila nanay, dito ka muna sa akin. Kuya, ano ba naman to? Hindi na ako bata. Tapos ng usapang to, wala nang mababago sa desisyon ko. Napabuntong hininga na lamang ako ng malalim matapos ang sinabi ng kuya ko. Kilala ko siya. Kapag ganoon na ang tono ng kanyang boses, wala na makakapagpabago pa ng kanyang desisyon. Kahit pa anong paliwanag ang gawin ko.
Kahit pa ipilit ko ang gusto ko, sigurado akong sarado na ang isip niya sa usaping iyon. Kaya naman wala akong nagawa kundi yung tumahimik at kimkimin ang inis na unti-unting kumukulo sa aking dibdib. Hindi ko na rin kasi maintindihan kung bakit kailangan niya akong paghigpitan ng ganoon. Gayong matagal ko nang pinapatunayan na kaya ko ang sarili ko. Dahil doon buong gabi akong balisa. Kahit nakahiga na ako sa kama sa bahay nila kuya, hindi ako mapakalip. Paulit-ulit kong iniisip ang mga nangyari. Sina Marvin at Pablo ang misyon ko. At ang biglaang paghadlang ng kuya sa lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon na naig pa rin ang pagod sa aking katawan, kaya kahit papaano na nagawa kong makatulog. Kinabukasan, maaga akong ginising ni kuya para maagap na mag-almusal at nang makuha ko na daw agad ang mga gamot ko sa kubo. Hindi ko man gusto, pinilit ko ang sariling bumalik sa kubo. Palibhasa at damit lang naman ang aking kukunin kaya hindi na rin ako nagpasama pa noon kay kuya o kay ate Jennifer. Habang papalapit ako sa kubo, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang bigat sa aking dibdib. Tahimik naman ang paligid noon. Wala ang karaniwang ingay ng kagubatan na nakasanayan ko. Walang mahinang galaw ng mga dahon o ang pakiramdam na may sumusunod sa akin. Sa madaling salita, maayos naman ang lahat ngunit sa hindi ko malamang dahilan ay may gumagapang talagang kaba sa aking dibdib ng mga oras na yon. Pagdating ko sa harap ng kubo, agad kong hinanap si Luningning. Karaniwan kasi ay sumasalubong na iyon sa akin kapag nasa bukuran pa lamang ako. Ngunit sa puntong yun ay wala ito. Sa aking paghahanap, nakarating ako sa likod ng kubo at doon ko na ito natagpo ang nakahiga at hindi gumagalaw ng aking lapitan. Saka ko lamang din nakita na nawawala ang kanyang ulo. Parang biglang nanlambot ang mga tuhod ko ng mga oras na yon, lalo na nang matanaw ko ang paparating na si Pablo na nagmula mismo sa loob ng kagubatan. Rowena, Diyan ka lang. Huwag kang lalapit sa akin. Sandali. Bakit may patalim ka? Nandito ako para makipag-usap sa'yo. Ano makipag-usap ha? Sabihin mo, ikaw bang pumatay kay Luningning? Ano? Hindi ako. Bakit mo naman? Sandali. Patay ng alaga mong pusa? Oo. At tingnan mo, walang ulo. Ikaw lang may kayang gumawa nito sa alaga ko, Pablo. Rowena, hindi kita maintindihan. Bakit akong pinagbibintangan mo? Bakit ko naman papatayin yung pusa mong yan? Dahil isa kang aswang. Ano? Alam ko kung anong klase kang nilalang, Pablo. Una pa lang, alam ko ng isa kang aswang. Kahit ano pang gawin yung pagbabalat kayo, hindi niyo ako maluloko. Rowena, makinig ka muna. Hindi ako ang pumatay sa alaga mo. Sinungaling! Wala nang ibang pwedeng gumawa nito kundi ikaw. Wala akong dahilan para gawin ang bagay na yan sa patpating mong pusa. Anong wala? Malamang ginawa mo to para takutin ako. Anong gagawin mo sunod, ha? Ako naman ang papatayin mo? Kung gusto kitang saktan, noon pa sana ginawa ko na, Rowena. Hindi ko na kailangang idaan pa sa pusa mo. Tumahimik ka. Huwag mo akong paikutin. Ano ba talagang pakay mo sa akin, ha? Bakit ka ba nandito at nagkukunwaring tao? Yan nga mismo ang ipagtatapat ko sana sa'yo ngayon. Ipagtatapat? Oo. Dahil nakukonsensya na rin ako sa ginagawa ko. At may konsensya ka pa pala. Hindi ako basta-basta napunta rito para lang manligaw sa'yo. Kung ganun, anong tunay na pakay mo? Isa kang susi, Rowena. Yan ang totoo. Kailangan kita para sa pansarili kong kagustuhan. At pinagsisisihan ko na yun ngayon. Anong sinasabi mo? Kilala ka ng lahi namin, Rowena. Hindi ka normal na tao. Alam ko, dahil isa akong manunugis. At ako mismong papatay sa iyo kung hindi mo aaminin sa akin ang lahat ng katotohanan. Rowena, sana handa ka sa sasabihin ko. Pero may lahi kang aswang. Ano? Yan ang rason kung bakit kakaibang itsura mo. Kung bakit maliksik ka at malakas. Sa lahi ng aswang mo nakuha ang mga katangiang yan. Tigilan mo nga ako sa mga palabas mong yan. Hindi ito palabas. Anak ka ng isang makapangyarihang nilalang. Ng isang ninunong aswang na matagal nang hinihintay ng marami. Hindi totoo yan. Tao ako at isa akong manunugis. Yun lang. Hindi yan kung anong kalukuhan na yan. Ang pangalan ng iyong ama ay si Draco. Tama na! Wala akong ibang ama kundi ang magulang ko ngayon.
Alam ko mahirap tanggapin ito, Rowena. Pero ito ang totoo. Lahat ng lahi namin, alam yan. At hinahanap ka na nila. Hindi totoo yan. Wala akong kinalaman sa mga kagaguhan nyo. Kung hindi ka mahalaga, bakit ka namin babantayan ng ganito katagal? Bakit ako mismo ang ipinadala dito? Dahil may bala kayo. Dahil gusto nyo akong gamitin. Oo, aaminin ko. Sa unang plano, gagamitin talaga kita. Pero hindi sa paraang iniisip mo. Ano pa bang mas masahol doon? Kapag nadala kita kay Draco, hindi ka magiging basta-basta lang. Hindi ka magiging mandirigma lang na katulad ko. Ikaw mismo ang tatayo bilang pinuno at ako, paniguradong malaking gantimpala ang makukuha ko kung maiuuwi na kita. Hindi. Hindi ako naniniwala. Hindi ako aswang. Hindi mo kailangang tanggapin ngayon. Pero yun ang katotohanan. Katotohanan? Wala nga akong alam sa mga magulang ko. Kaya bakit naman ako maniniwala sa mga pinagsasabi mo? Isa pa, wala akong pakialam kung sino sila. Kaya totoo man yan o hindi, hindi ako sasama sa'yo. Dahil tao ako at hindi ako magiging isang aswang. Rowena, Alam mo, pakiramdam ko dahilan mo lang to eh. Gumagawa ka lang ng kwento. Lahat ng to, kasinungalingan. Para lang mapaniwala mo ko at mapasama mo ko sa kung saan mang lungga nyo. Totoo ang sinasabi niya, Rowena. Isa kang aswang. Ngunit may lahi ka rin ng isang engkanto. Ano? Ang iyong ina ay ang aming reynang taksil na umibig sa isang aswang. Ngayon, ang aking ina ang humahawak ng aming kaharian. At tungkulin ko bilang kanyang prinsipe, ang dalhin ka sa aming mundo. Hindi. Hindi totoo yan. Tao ako. Ni katiting sa dugo mo ay walang bahid ng pagkatao, Rowena. Tingnan mo nga yung sarili. Maputing balat, puting buhok, at berdeng mga mata. Anak araw kung tawagin. Pero saan mo nga ba nakuha ang mga yan? Walang iba kundi sa lahi ng mga engkantado. Kaya kaisa ka namin. Hindi porket ganitong itsura ko ay totoo nang sinasabi mo. Kaya manahimik ka, Marvin. Hindi kita pinipilit maniwala agad. Pero hindi rin ako magsisinungaling sa'yo tungkol dito. Hindi. Ano mong kasinungalingan ang sabihin nyo, hindi ako sasama sa kahit sino sa inyo. Ano mang mangyari. Hindi ko na maipaliwanag ang nararamdaman ko sa mga oras na yon. Para bang sabay-sabay na gumuho ang mundong matagal kong pinangahawakan. Ang mga bagay na sigurado ako noon. Kung sino ako, saan ako nabibilang, at kung ano ang totoo. Biglang naging malabo sa akin ng isang igla. Kaya naman habang nakatayo ako noon sa harap nilang dalawa, ramdam ko ang panginginig ng buo kong katawan. Hindi dahil sa takot sa tunay nilang pakay, kundi dahil sa takot sa posibilidad na baka may katotohanan ang mga sinasabi nila tungkol sa aking mga magulang. Lumakas ang tibok ng puso ko sa mga oras na yun. Halos mabingi ako sa ingay nito sa loob ng aking dibdib. Ang bawat paghinga ko rin noon ay mabigat na para bang may nakadagaan sa akin at unti-unting sumasakal sa aking liig. Siguro ay dahil sa hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko sa mga oras na yon, ang sarili ko bang pagkakakilanlan o ang mga salitang pilit nilang ipinapasok sa aking isipan. Sinubukan ko namang alalahanin ng lahat, ang aking pagkabata, ang aking mga magulang, ang buhay na kinalakihan ko. Ngunit wala akong ibang maalala kundi si Kuya Alvin kasama ang aking mga magulang. Wala nang iba. Kaya nasanay na akong isipin na iyon na lamang ang totoo. Ngunit kahit na ganoon, hindi ko maitatanggi na may mga tanong ako sa aking sarili na hindi ko pa pala nasasagot noon pa man. Mga bagay na binaliwala ko dahil mas pinili ko maging normal gaya ng iba. Katulad na lamang ng bakit kakaiba ang itsura ko? Bakit may mga pagkakataong tila mas malakas ako kesa sa nararapat? At nang ibinigay na nila ang posibleng sagot sa mga tanong na yon, bigla akong naisip na hindi pala ako handa. Hindi ako handang malaman na maaaring ang buong buhay ko ay kalahating kasinungalingan. Habang nakatayo ako roon, pakiramdam ko ay unti-unti akong nawawala sa sarili. Para bang hinahatak ng dalawang magkaibang mundo ang aking pagkatao. Ang mundong kinalakihan ko at ang mundong ipinakita nila sa akin. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang bagay lamang ang malinaw sa akin. Iyon ay ang kailangan kong makalayo sa kanila. At sa katotohanan, hindi ko kayang harapin. Kaya bago patuluyang bumigay ang tuhod ko, pinili kong tumalikod. Hindi ko na sila nilingon pa noon dahil alam kong kapag ginawa ko yun,
Baka tuluyan na akong madurog. Kaya naman hinayaan ko na lamang ang aking mga paa na maglakad palayo sa kanila. Hanggang sa hindi ko namalayang tumatakbo na pala ako. Hindi ko na namalayan kung gaano na ako kalayo ng mga oras na yun. Ang tanging alam ko lamang ay patuloy akong tumatakbo na para bang may humahabol sa akin. At kahit hingal na hingal ako ay hindi ko magawang huminto. Tinahak ko ang daan papunta sa kampo ng mga manunugis at halos madaba pa ako sa pagmamadali. Ilang beses na muntik matisod sa mga ugat at bato sa daan, ngunit pilit akong tumayo. Hanggang sa wakas, natanaw ko ang kampo. Mula sa di kalayuan nakita ko ang mahinang ilaw mula sa mga ilawang gasera at ang pamilyar na ayos ng mga kubo. Doon pa lamang ay parang bahagyang gumaan ang aking pakiramdam. Ngunit hindi na ako nagdadalawang isip. Dali-dali akong pumasok sa loob ng isang kubo. Hindi pinansin pa mga taong napapatingin sa aking pagmamadali. Na makita ko si Kuya Dennis sa may gilid ng silid, kausap ang ilan sa aming mga kasamahan, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Tumakbo ako papunta sa kanya at sandaling makalapit ako, ay agad ko siyang niyakap ng mahigpit. At doon, tuluyan na nga akong bumigay. Oh, Buena. Ano nangyari sa'yo? Kuya, Uy, sandali. Bakit ka umiiyak na ganyan? Ano nangyari ba? kuya, hindi ko na alam. Hindi mo alam, Alin. Buena, tumingin ka sa akin. Kuya, totoo ba? May posibilidad ba na hindi ako tao? Ano? Kuya, sagutin mo ako. Posible ba yun? Saan mo nakuha ang tanong na yan? Sina Pablo at Marvin. Anong sinabi nila sa'yo? Kuya, sabi nila, hindi raw ako normal. Na may dugo raw akong iba. Kuya, hindi totoo yun, di ba? Sabihin mo sa akin na hindi yun totoo. Buena, kumalma ka muna. Paano ako kakalma, Kuya Dennis? Ang dami nilang sinasabi. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko. Ano bang sinabi nila sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan, ha? Sinabi nila sa akin na anak daw ako ng aswang at enkadada. Na hinahanap daw ako ng mga katulad nila. Na may dahilan kung bakit kakaiba ako at ganito ang itsura ko. Halika. Dito tayo sa walang masyadong tao. Kuya, totoo ba yun? May tinatago ba kayo sa akin? Kaibigan ka ni Kuya Alvin. Alam kong sinasabi niya sa iyo lahat. Alam kong kapag tinanong ko siya, magsisinungaling lang siya. Kaya pakiusap. Kung may nalalaman ka, Kuya Dennis, sabihin mo sa akin. Buena, Kuya, sabihin mo na sa akin ang totoo. Yan bang rason kung bakit gano'n na lang kabilis sa'yo na sundin ang utos ni Kuya Alvin? Naalisin ako sa pagiging manunugis. Sagutin mo naman ako, Kuya. Buena. Hindi ito mabuting pag-usapan habang ganyan ka. Minahon ka muna. Hindi. Isa lang naman ang gusto kong marinig. Gusto kong sabihin mo na imposible ang sinabi nila Marvin at Pablo. Yun lang yun, Kuya. Pero bakit parang may alam ka? Buena, hindi biro ang mga nilalang na yon. Kailangan mong huminahon para mapag-usapan natin ito ng maayos. Ibig mong sabihin, posible. Ang ibig kong sabihin, mas mabuting si Alvin mismo ang sumagot na mga tanong mo ngayon. Kaya kumalma ka, Rowena. Sasamahan kita sa kanya para malinawan ka sa katotohanan. Kuya, hindi ko kayang tanggapin ito kung totoong sinasabi nila. Anong gagawin ko, Kuya Dennis? Hindi mo kailangang isipin yan. Kahit ano pa ang dugo mo, Rowena, hindi magbabago kung sino ka. Hindi ko na alam kung paano ako pinatahan ni Kuya Dennis sa mga oras na yon, basta ang tanging naaalala ko lamang ay ang marahan niyang paghaplos sa aking likod habang hinahayaan akong umiyak sa kanyang balikat. Wala siyang gaanong sinabi, ngunit sapat na ang presensya niya para kahit papaano ay humupa ang bigat na nararamdaman ko. Ilang sandali rin akong nanatili sa ganong ayos, pilit inayos ang sarili, pilit pinapakalma ang aking paghinga. Hindi nagtagal, marahang inakay na niya ako papunta sa isang bakanting kubo sa loob ng kampo. Doon niya ako pinaupo at binigyan ng tubig. Ilang beses akong huminga ng malalim. Pinilit patahimikin ang magulong isip ko. Hindi nagtagal, bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan. Rinig na rinig ko ang pagbagsak ng malalakas na patak nito sa bubong ng kubo. Sunod-sunod.
Mabigat at tila ba sinasabayan ang ingay ng aking isipan. Dahil sa lakas ng ulan, napagdesisyonan naming doon na lamang ako magpalipas ng gabi. Hindi na rin ako tumutol pa. Sa totoo lang, wala na rin akong lakas para umalis o mag-isip pa ng kung ano paman. Humiga ako sa banig na inilatag ni Kuya Dennis para sa akin. Ilang sandali akong nakatitig lamang sa kisami ng kubo. Pinapakinggan ang ulan sa labas. Hindi ko na malayang unti-unti na pala akong inaantok hanggang sa tuluyan akong nakatulog. Ngunit hindi nagtagal sa kalagitnaan ng gabi bigla akong napamulat. May kung anong pamilyar na presensya akong naramdaman sa loob ng kubo. Isang presensyang pamilyar kaya't dahan-dahan akong bumangon. Pilit na hindi ako gumawa ng kahit anong ingay. Sa halip maingat kong inabot ang kutsilyong nakatago sa ilalim ng aking unan. Mahigpit ko iyong hinawakan saka unti-unti akong tumayo at marahang lumapit sa pintuan. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng aking puso habang hinahawakan ko ang hawakan ng pinto ng gabing yun. Nang buksan ko yun, walang pag-aalinlangan ay agad kong inundayan ng saksak ang aninong nakatayo sa dilim. Paulit-ulit kong sinubukan siyang tamaan ngunit sa bawat pagkakataon ay mabilis siyang nakakaiwas. Hanggang sa bigla niyang nahawakan ang aking kamay sa ere at pinigilan ang susunod kong atake. Pilit akong kumakawala sa pagkakahawak niya ngunit mas malakas siya. Sa isang iglap, napaatras niya ako at napigilan ang aking galaw. Dahil doon tinamaan siya ng liwanag mula sa ilawang nakasabit sa loob ng kubo. Nang makita ko ang kanyang itsura, biglang nalaki ang mga mata ko sa gulat. At sa isang iglap ay tila nawala ang lakas ko para lumaban. Rowena, Anong ginagawa mo rito? delikadong buhay mo dito. Talagang delikado dahil nandito ka na. Hindi. Hindi naman kita sasaktan, Rowena. Pero ang mga kasamahan mong manunugis, oras na malaman nilang may lahi kang aswang, hindi sila magdadalawang isip na patayin ka. Hindi mo sila kilala, Pablo. Kasapin nila ako dito. Kakampi nila ako. Hindi nila ako sasaktan. Yun ang akala mo. Pero hindi mo kilala ang pinuno nila, Rowena. Walang lihim na nagtatagal sa kampong to. At anong gusto mong gawin ko? Iwan silang lahat? Iwan ang buhay na nakasanayan ko? Sumama sa'yo? Nababaliw ka na ba? Kung yun ang kapalit para mabuhay ka, oo. Hindi ganun kadali yun, Pablo. Hindi ako basta-basta aalis dahil lang sa takot. Hindi lang ito dahil sa takot. Babala ito sa'yo. Hindi ka sasaktan ng lahi namin dahil kailangan ka namin. Pero ang mga manunugis mong kasama, kaaway ka nila. Ang lahi mo ang rason kung bakit sila bumuo ng kampong ito. Hindi papatak ang umaga na hindi nila malalaman kung sino ka talaga. At kapag nangyari yun, hindi ka na nila pakikinggan. Hindi ka na nila titingnan bilang kakampi, kundi bilang kaaway. Hindi. Hindi totoong sinasabi mo. Rowena, kilala ko si Mang Jesus. Nakita ko kung paano sila humatol sa mga katulad natin. Siya ang pumatay sa mga magulang at kapatid ko. Sa isang iglap lang, winakasan niya ang kanilang mga buhay. Kahit wala naman silang ginagawang masama. Aaminin ko, masama ako. Nambibiktima ako ng mga taong mahihina. Mga taong masasama para ilaman sa aking sikmura. Pero ang mga magulang ko, inosente sila. Ang kasalanan lang nila ay ipinanganak silang mga aswang sa mundong ito. Kaya Rowena, ayokong mangyari yun sa'yo. Pero kilala nila ako. Maiintindihan nila kung sakaling totoong sinasabi mo tungkol sa lahing meron ako. Maunawaan nila yon dahil alam nila mas pipiliin ko naman ang buhay ko bilang tao. Dito ako nabibilang. Hindi ka dito nabibilang. Hindi sa lugar na kailangan mong itago kung sino ka para lang mabuhay. At saan mo naman ako dadalhin? Sa mundo mo? Sa mundo ng mga aswang? Hindi. Dadalhin kita sa lugar kung saan wala sa kanila ang may hawak ng kapalaran mo. Kung saan pwede kang mabuhay ng hindi hinuhusgahan. Bilang ikaw, Rowena. Matagal na kitang pinagmamasdan sa kubo mo. At gusto kita. Yan ang rason kung bakit agad akong naalerto nang biglang sumulpot si Marvin para ligawan ka. Pablo, wag mo na akong lokohin. Alam ko sinusubukan mo lang akong ilayo. Para mas madali mo akong makuha. Kung yan ang kailangan kong gawin, matagal ko na sanang ginawa. Hindi naman ako isang inkantado na kailangan ka pang paibigin para madala kita sa mundo namin. Gabi-gabi, habang nakamasid ako sa'yo, lahat ng yun ay pagkakataon para sa akin na dalhin ka.
Sa pilitan man o hindi. Pero pinili kong protektahan ka. Kahit laban pa yun sa sarili kong mundo. Rowena, makinig ka sa akin. Kapag sumikat ang araw, huli na ang lahat. Kaya sumama ka na sa akin ngayon. Eto na ang huli mong pagkakataon. Hindi ko kayang basta umalis. Hindi ko na alam kung paano pa ang sasabihin ko sa mga oras na yon. Tuluyan na akong napatigil. Tila nabingi sa bigat ng mga salitang binitawan ni Pablo. Hindi ko maitatanggi na may bahagi sa akin na gustong maniwala. Ngunit mas nangingibabaw pa rin ang takot at paggalito. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon, bigla na lamang may malakas na kumatok sa pintuan ng kubo. Isang mariin at nakakagulat na katok na tila ba kayang wasakin ng manipis na kahoy na naghihiwa-hiwalay sa amin sa kung sino man ang nasa labas. Napasinghap ako sa gulat at hindi na kami nakapagsalita pa. Sa isang iglap, bumukas ang pinto at doon ay bumungad sa amin ang galit na mukha ni Mang Jesus. Nanigas ang buong katawan ko sa kinatatayuan ko. Hindi ko na kailangang magtanong pa dahil kitang-kita sa kanyang mga mata ang matinding poot. Ngunit lalo lamang nadagdagan ng kaba ko nang mapatingin ako sa kanyang likuran ay naroon si Kuya Dennis. Hawak ng dalawa naming kasamahan, mahigpit na pinipigilan ang kanyang paggalaw habang may punyal na nakatutok sa kanyang leeg. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa nakita ko. Sa mga sandaling iyon hindi ko na alam kung sino ang kakampi at sino ang kalaban. At bago pa man ako makagalaw at makapagsalita, agad akong hinila ni Pablo at itinago sa likuran niya. Mahigpit ang pagkakahawak sa akin na parabang handa niyang harapin ang kahit sino mang nasa harapan namin. Sa unang pagkakataon, tuluyan ako nawalan ng kasiguraduhan kung saan ako papanig. Rowena, hindi ko akalaing ganito mo kami pagtataksilan. Mang Jesus, hindi po. Hindi po totoo ang iniisip niyo. Hindi po ako isang taksil. Tumahimik ka. Nahuli ka na namin. At wala ka nang maitatago pa. Mang Jesus, sandali lang po. Pakinggan niya muna siya. Ikaw, Dennis, tumahimik ka dyan. Kung ayaw mong tuluyang kitang patayin, isa ka pang traidor. Pinili mong ilihim sa amin ang nalalaman mo at kampihan ang aswang na ito. Pero, Sabi ko, tumahimik ka. Mang Jesus, hindi ko alam. Ngayon ko lang din po nalaman ito. Ngayon mo lang nalaman. Talaga ba? Akala mo ba madali kaming maloloko? Hindi po ako nagsisinungaling. Kung hindi, ano ang ginagawa mo kasama ang aswang na yan sa loob ng kubo? Ha? Sinundan ko lang siya dito. Dahil alam kong ang mga kagaya ninyo ay hindi makikinig sa kanyang paliwanag at sasaktan nyo agad siya. Manahimik ka. Wala kang karapatang magsalita rito. Mang Jesus, kilala niyo po ako. Mabuti akong manunugis. Alam niyo kung gaano ako katapat sa aking tungkulin. Alam niyo kung gaano ko kamahal ang trabahong to. Kilala niyo po ako, Mang Jesus. Kaya kung ano man ang totoo sa aking lahi, hindi po yun mahalaga. Ako pa rin po to. Tama na ang kasinungalingan mo, Rowena. Simula pa lang, mali na ang presensya mo sa kampong ito. Mang Jesus, pakiusap po. Maniwala kayo sa akin. Wala po akong alam. Wala kang alam. Isang manunugis na katulad mo. Walang alam sa sarili niyang dugo, Hindi. Hindi ko po pinili to. pero pinili mo magsinungaling. Dahil kahit ako, hindi ko matanggap sa sarili kong katotohanan. Wala ka nang dapat ipaliwanag pa, Rowena. Alam mo ang tungkulin natin. At yon ay ang paslangin ng mga aswang na katulad mo. At hindi mo mapuputol yon dahil lang sa naging kasapi ka ng grupong ito. Ang aswang ay aswang. At hindi na mabubura yon sa iyong pagkatao. Mang Jesus, tao po ako. Lumaki po ako bilang tao. Ngunit ang dugo mo ay hindi. Kahit ano pang dugo ko, hindi po ako traidor. Talaga? Paano namin masisiguro yan? Mang Jesus, ilang taon na po akong kasama niyo. Ilang beses na po ako lumaban para sa kampo. At baka lahat ng yon ay palabas lamang. Hindi po. Baka sa simula pa lang. Ang pakay mo ay malaman ang galaw namin Hindi po totoo yan. para matulungan ang lahi mong aswang. Hindi po ako tumutulong sa kanila. Talaga?
ano itong ginagawa mo ngayon? Pinagtatanggol ko lang pong sarili ko. Hindi ka nakabilang sa amin, Rowena. Mang Jesus, huwag naman po. Dennis, isa ka pa. Ikaw ang nagdala sa kanya dito. Kaya may pananagutan ka rin. At kailangan ka rin parusahan. Mang Jesus, makinig naman ho kayo sa kanya. Kilala ko si Rowena. Hindi niya kaya magtaksil. Hindi. Mula ngayon, kayong dalawa ay hindi na parte ng samahan na ito. Mang Jesus, Isa na kayong mga kaaway. Mga kasamahan. Patayin ang mga yan! Hindi pa man tuluyang naglalaho sa hangin ang utos ni Mang Jesus. Sabay-sabay nang sumugod ang mga manunugi sa amin sa isang iglap na puno ng ingay ng yabag, sigaw at kalansing ng mga armas ang paligid. Wala na rin kaming oras para mag-isip pa noon. Kusa nang kumilos ang aming mga katawan para ipagtanggol ang sarili. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay habang mahigpit kong hinahawakan ng kutsilyo. Ngunit sa kabila nito ay nagawa kong umiwas at gumanti sa bawat umaatake. Si Pablo ay walang pag-aalinlangang hinarang ang mga sumusugod sa akin, habang si Kuya Dennis naman ay pilit na nilalabanan ng sarili niyang mga kasamahan. Hindi naging madali ang lahat. Bawat galaw ay may kasamang bigat. Bawat pagtama ay may kasamang sakit. Hindi lamang sa katawan kundi pati sa damdamin. Dahil ang mga kaharap namin ay dati naming kakampi. Ngunit wala kaming ibang pagpipilian kundi lumaban. Unti-unti kaming umatras palabas ng kubo hanggang sa tuluyang kaming napalabas sa gitna ng malakas na ulan at padilim na kagubatan. Habang patuloy kaming hinahabol ng mga galit na manunugis. Sa gitna ng aming pagtakbo, bigla na lamang may aninong bumagsak mula sa itaas. Mabilis at halos hindi masundan ang mata yon. Mula sa isang malaking puno ay sumulpot si Marvin at walang pag-aalinlangan niyang hinarang ang mga humahabol sa amin. Doon ko nakita kung gaano siya kabilis at kalikstik, kung paano niya isa-isang napaatras ang mga manunugis na para bang wala itong kahirap-hirap. Habang siya ang umaharap sa kanila, hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Hinila ako ni Pablo at kasabay si Kuya Dennis ay tuluyan kaming tumakbo palayo. Tinatahak ang madulas at maputik na daan sa gitna ng ulan. Hindi ko na nagawa lumingon pa kahit gustuhin ko, dahil alam kong ang bawat segundong masasayang ay maaaring maging dahilan ng aming pagkahuli. Hanggang sa tuluyang kaming nilamon ng dilim ng kagubatan. Dala ang hingal at takot at kawalan ng kasiguradahan sa kung ano ang naghihintay sa amin na susunod matapos ang eksenang yun. Rowena, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura nyo? Ay, Diyos ko. Bakit basang-basa kayo at bakit para mga sugatan kayo, ha? At sino naman ang mga to? Hindi ba't pinalis ko na kayo? Wala kaming oras para makipagtalo at magpaliwanag sa nangyari. Mas importante ngayon ang kaligtasan ni Rowena. Kuya, Sandali. Rowena, bakit ka umiiyak? Ano ba nangyari sa inyo, ha? May problema ba? Bakit sinabi niyang importante ang kaligtasan ni Rowena? May nangyari ba? Alvin, Dennis, ikaw rin. Ano na bang nangyayari sa inyo? Jennifer, heto nang salamat na ginawa ko. Higupin mo habang mainit pa. Rowena? Nay! Rowena, nandito na nga pala si nanay. Pero babalik din daw siya sa Bicol. May pinakukuha lang si tatay sa kanya. Nay, mabuti at nandito kayo. Anak, bakit ganyan ang itsura mo? May importante po akong kailangan itanong sa inyo, Nay. Sinong tunay kong mga magulang? Hindi. Sandali, Rowena. Bakit may kasama kang mga nilalang na yan? Nay, huwag ko kayo mag-alala. Paalisin ko ang mga to. Walang aalis sa bahay na to ngayon. Rowena, Nay, sagutin niyo ako! Anak, Totoo ba? Totoo bang hindi ako tao? Rowena, ano bang pinagsasabi mo? Nay, pakiusap. Huwag na kayong magsinungaling sa akin. Sabihin niyo ng totoo. Rowena, anak. Nay naman, sagutin niyo muna ang tanong ko. Totoo ba? May isa akong aswang at engkantada. Ano? Hindi. Rowena, tigilan mo nga yan. Nay! Anak. Sagutin niyo ako. Oo. Nay! Ano pong ibig yung sabihin? Totoo. Oo, anak. May ano pong sinasabi nyo? Matagal na namin itinatago ang katotohanan ito.
para protektahan ka. Sino? Sinong mga magulang ko? Isa siyang mabuting kaibigan na tumulong sa amin noon para matuto kaming manggamot. Isa siyang engkantada. Engkantada. Siya ang tunay mong ina. Isa siyang reyna sa kanilang kaharian. At ang aking ama. Isa siyang aswang. Ano? Nay, alam ko may kakaiba sa lahi ni Rowena kaya siya tinawag na anak araw. Pero ang alam ko lang ay anak nga siya ng engkantadang nakakausap niyo noon. Pero bakit hindi niyo sinabing may lahi siyang aswang? Diyos ko! Si Draco, siyang ama mo. Kaya pala masama talagang kutubo sa pagsali mong yan sa grupo ng mga manunugis, Rowena. Pero bakit? Bakit ako napunta sa inyo? Dahil sa pag-ibig at pagtataksil. Ano? Ang iyong ina, lihim siyang nakikipagkita sa iyong ama. Kahit ipinagbabawal yun sa kanilang mundo, ngunit hindi nila mapigilan ang kanilang nararamdaman. Kahit na isa siyang reyna, ay umibig siya sa kaaway. Ngunit nang malaman yun ng hari ng mga engkanto, hindi niya yun pinatawad. Pinatay niya ang iyong mga magulang. Hindi. Sa huling sandali, dinala ka sa amin ng iyong ina. Sugatan, halos mawala na ng buhay. Ngunit sinikap niyang puntahan ako at ibinigay ka niya sa akin. Nakiusap na ilayo ka sa mundong yun, itago ka at palakihin bilang isang tao. Simula noon, itinuring ka na naming tunay na anak. Kahit alam naming darating ang araw na hahanapin ka ng iyong pinagmulan. Nay, bakit ngayon niyo lang sinabi? Para protektahan ka, anak. Dahil alam namin kapag nalaman nila kung sino ka, hindi ka nila titigilan. Huwag kang mag-alala. Mas importante sa amin ngayon ang kaligtasan ni Rowena. Totoo po. Kaya makakaasa kayong handa kaming protektahan siya sa kamay ng mga manunugis na humahabol sa kanya ngayon. Sandaling natahimik ang lahat sa sinabi ni na Marvin at Pablo. Ngunit alam ko, kahit na hindi nila sinabi ng direkta, ramdam naming may mas mahalagang dapat unahing gawin. Kaya nang utusan ni Nanay Annalyn ang lahat na mag-impake, agad na kumilos si Ate Jennifer at si Kuya Alvin. Kahit kitang-kita sa kanilang mga mukha ang kalituhan at pag-aalinlangan, ramdam ko ang tensyon sa bawat galaw nila. Ngunit ramdam ko rin ang determinasyon. Alam naming kailangan naming umalis agad upang mailigtas ang lahat. Habang binabaybay namin ang madulas at mapanganib na daan, palabas ng baryo, ramdam ko ang bigat ng ulan na bumabagsak sa aking katawan at ang lamig na sumisiksik sa aking mga buto. Ramdam ko rin ang kaba na tumatak sa dibdib ko, pati na ang kaba ni Nanay Annalyn. At si Jennifer na kaagabay ni Kuya Alvin. Si Marvin at Pablo naman ay kitang-kita ko ang takot sa kanilang mga mata. At sa puntong yun, naiintindihan ko ang sitwasyon nila dahil alam kong hindi lamang mga manunugis ang kanilang tinakbuhan noon, kundi pati na ang kani-kanilang mga lahi. Ngunit bago pa man kami makalabas ng aming baryo, biglang natigilan ng lahat nang matanaw namin sa di kalayuan ang grupo ni Namang Jesus nakaharang sa aming daraanan. Huwag na kayong magbalak pang umalis. Alam ninyo, hindi namin kayo hahayaang basta itakas si Rowena at makatakas ang dalawang manliligaw niya. Jesus, hindi masama ang anak ko. Huwag mo siyang idamay dito. Kung galit ka sa amin sa pagtatago namin ng katotohanan, aalis na lamang kami ng mapayapa. Annalyn, talagang ipinagtatanggol mo pa ang aswang mong anak. Aba, baka isang gabi ay ikaw na ang maging biktima ni Rowena. At saka ka lang tatakbo sa akin para humingi ng tulong. Hindi ako halimaw, Mang Jesus. Oo, milahi akong aswang. Pero hindi ako mamamatay tao. Hindi ako nagugutom sa laman o dugo ng tao. Hindi ako masama. Kilala niyo rin naman ang kapatid ko, hindi ba? Alam niyo na mabuti siya. Kailan ba niya kayo pinahamak o sinaktan? Alam ko. Pero hindi lang ito tungkol sa kung sino ka. Tungkol ito sa kaligtasan ng lahat sa paligid mo, Rowena. Ay kailangan mong maunawaan na kahit may mabuting puso ka,
Ang iyong lahi ay may dala ring panganib. Tignan nyo nga. Dalawang lahi ang nandito. Nakikisalamuha sa mga tao. Nagkukunwaring manliligaw. Wala kaming ibang gustong siguraduhin dito kundi ang kaligtasan ni Rowena. Ni minsan ay hindi rin kami ng biktima ng kahit na sino. Hindi nyo naiintindihan. Kung hindi kayo kusang susuko, hindi lang kayong tatlo ang kinakailangan namin paslangin ngayong gabi. Ano? Mang Jesus, papatay kayo ng mga inosenteng tao. Hindi mga inosente. Nagtatago ng isang aswang sa pamamahay niya sa loob ng maraming taon. Traidor ang tawag sa inyo. Mang Jesus, bakit po hindi natin pag-usapan muna ito? Walang pag-uusapan kung hindi ninyo ipapabaya ang buhay ni Rowena at nagdalawa niyang manliligaw. Ano pa ang hindi ninyo naiintindihan sa sinasabi kong yon, ha? Nay, Kuya, hayaan niyo na kami. Mas mabuti kung hayaan niyo na lang kaming humarap sa kanila. Anak, kahit anong mangyari, hindi ka namin iiwan. Nay, mas lalo ko pong hindi makakaya kung madamay pa kayo rito. Nay, ama si Rowena, mas mabuti kung huwag na po kayong madamay dito. Kuya, hindi lang si Nanay. Maging ikaw. Kayo ni Ate Jennifer. Ano? Hindi naman ako makakapayag. Kuya, may pamilya ka na. Kailangan mo silang unahin. Rowena, Ate, ikaw nang bahala kay Nanay. Pasensya na sa gulong idinulot ko sa pamilya natin. Rowena, huwag mong gawin to. Alvin, kumpara sa atin, hindi siguro natin kailangang mag-alala kay Rowena. Malakas si Pablo at Marvin. Hindi nila pababayaan si Rowena. Makakaasa kayo. Kung ganon, tama na yan. Kunin nyo na ang tatlong yan. Anak! Hinila kami pabalik ng mga tauhan ni Mang Jesus. Naiwan naman sila Nanay Ate Jennifer at Kuya Alvin. Pare-parehong nag-aalalang nakatingin sa akin. Habang tumatakbo kami, mabilis kong sinuluyapan ng paligid. Sinusukat ang bawat hakbang sa madulas na lupa at iniwasan ng mga putik at patak ng ulan na tumatama sa aming muka. Si Pablo at Marvin ay agad na nakasabay sa galaw ng mga tauhan ni Mang Jesus. Tahimik na sumusunod sa utos ng mga ito hanggang sa tuluyang kaming makabalik sa kampo. Pagdating doon, agad nila kaming iginapo sa gitna ng kampo sa 3 poste na nakatayo sa ilalim ng malakas na ulan. Ngunit kasagsagan ng pagtatali sa amin, biglang kumilos si Pablo. Sinipa niya ang isa sa mga tauhan ni Mang Jesus. Nawalan nito ng balanse at nahulog sa putikan. Samantala si Marvin ay mabilis na umatras at ginamit ang bigat ng katawan niya para itulak ang isa pang kalaban. Dahil sa gulat na alerto ang lalaking may hawak sa akin. At iyon ang ginamit kong pagkakataon para sipuhin siya at tuluyang makawala sa kanyang pagkakahawak. Pinagsama namin ang galaw namin noon, si Pablo sa unahan, si Marvin sa kaliwa at ako sa kanan. Upang maputol ang linya ng mga tauhan at makabuo ng maliit na koridor na daanan para makagalaw at makawala. Isa sa mga kalaban ang tumutok sa akin at mabilis na sumugod. Agad akong sumandal sa isang poste at dumausdos pababa. Muntik na akong matumba, ngunit naibalik ko rin ang aking balanse at mabilis na kinuha ang sandata sa sahig. Tiniklop ko ang braso at sinipa ang tuhod ng kalaban upang pansamantalang mapahinto ito. Ngunit sa gitna ng aksyon na may isang manunugis ang umatake rin sa akin at tagawang masugatan ng aking braso. Nang makita iyon ni Arvin, agad sila nag-usap at nagkasundo na harapin ang lalaking yun. Kahit papaano nagawa namin makatakbo paalis ng kampo, Miss Ligaya. Ngunit opinyon ko na may nakakasunod pa rin sa amin. At isa doon si Mang Jesus. Kasama ng iba pang tauhan niya, naharap niya muli kami. Ngunit walang pag-aalinlangang sumugod si Pablo at pinabagsak ang isa pang kalaban. Si Marvin naman ay sumunod at hinila pababa ang isa pang kalaban. Ako naman, gamit ang kakayahan kong nakuha ko sa pagiging isang manunugis, inihanda ko ang aking sarili. Kumuha ko ng puwersa at tumakbo palapit kay Mang Jesus bago siya sinuntok at sinipa ng malakas. Sa bawat galaw ramdam ko ang adrenaline at takot, Miss Ligaya. Ngunit nandoon din ang gulat, lalo na at tuluyan ko nang naramdaman noon ang kakaibang lakas ng aking katawan. Sige, patayin mo ako, Rowena. Nang malaman ng mundo na isa kang halimaw. Mang Jesus, hindi kita papatayin ngayong gabi dahil hindi ako isang mamamatay tao. Pero itong tatandaan nyo, alam kong mahirap paniwalaan. Pero hindi lahat ng ipinanganak na may lahi ng kaaway ay magiging masama.
may puso rin silang pwedeng pumili ng tama. Kung bibigyan natin sila ng pagkakataon, pwede nilang patunayan ang kabutihan. Rowena, masisisi mo ba ako? Mahirap paniwalaan ang sinasabi mo. Ang dugo ng inyong lahi ay puno ng panganib. Paano ko malalaman na hindi ka gagawa ng kasamaan sa mundo? Naiintindihan ko, Mang Jesus. Pero ang buhay ay pagkakataon. At kahit sinong may lahing kaaway, may karapatan pa rin sa pagpili ng kabutihan. At paano kung mali ang pagpili nila, Rowena? Paano kung muling magdulot ng kapahamakan sa tao ang isa sa kanila? Hindi ba't magiging kapabayaan ko yon? Ginagawa ko lamang ang trabaho ko bilang manunugis. Kaya nga sa halip na patayin, bigyan niyo muna sila ng pagkakataon. Kung susubukan nila at pipiliin ng mabuti, makikilala nilang mundo at makikilala rin nilang kanilang sarili. Kaya sana sa susunod na makakilala ka ng tulad ko. At tandaan mong pwede silang maging mabuti. Tama po, Mang Jesus. Ang buhay ay pagkakataon. At kahit may lahi kang kaaway, may puwang pa rin sa pagpili ng kabutihan. Dahan-dahan kong binitawan si Mang Jesus noon. Ramdam ko ang bigat ng bawat sandali habang nakatingin siya sa akin. Parang sinusukat ang bawat galaw at salita ko. Ngunit hindi ko alam kung talagang nauunawaan niya ang sinabi ko. Pero alam kong sapat na ang aking ginawa para ipaliwanag ang aking punto ng mga oras na yun. Isa pa, alam ko sa sarili kong hindi ko naman talaga siya kayang patayin. Sana nga lamang ay sapat ang ipinakita kong posibilidad ng kabutihan sa lahi ng kaaway. Kaya naman habang lumalayo ang aking mga kamay mula sa kanya, ramdam ko ang aking dibdib na unti-unting lumuha. At sa kabilang banda, ang pagod at kirot sa aking katawan ay napalitan na bahagyang ginhawa. Kasabay ng pagtayo at paghakbang palayo, sumama na rin si Pablo at Marvin. Tahimik at maingat at tumatalikod upang makaalis kami ng tuluyan sa kampo ni Mang Jesus. Habang naglalakad kami, kung akala ko'y dadalhin nila ako sa kanilang sariling mundo, ngunit bigla silang huminto sa harap ng madilim na kagubatan. Doon sa gitna ng dilim at lumigpig ng gabi, nakita ko si Kuya Dennis na nakatayo, tahimik na nagmamasid at naghihintay. Ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang kapanatagan sa akin. Kuya Dennis? Rowena, hindi namin gustong pilitin ka na sumama sa amin. Alam namin may karapatan kang pumili kung anong gusto mong gawin. Totoo, Rowena. Sa katunayan nga ilang araw na rin namin napag-iisipan ni Pablo mga bagay na sinabi mo kay Mang Jesus. Tungkol sa kakayahang magbago ng isang nilalang? Oo. Kaya gusto rin namin gumawa ng bagay na may kabuluhan. Hindi lang puro pakikipaglaban at pag-iwas sa panganib. Tama ang sinabi nila. Bago mangyari ang lahat ng ito, lumapit sila sa akin, Rowena. Sinabi nila ang kanilang gusto mangyari. Sandali. Nalilito ako. Ano bang ibig niyo sabihin? Rowena, gusto mo bang sumama sa amin para simulan ang bagong grupo ng mga manunugis? Ano? Sa pagkakataong ito, hindi lang ang pagpatay sa mga aswang ang layunin natin. Ang mas mahalaga ay matutulungan nating maipamahagi ang pagkakataon at proteksyon sa mas nakararami, hindi lang para sa tao, kundi maging sa ibang nilalang sa mundo. Seryoso ka ba, Kuya? Oo naman. At ikaw na lang ang hinihintay namin. Kung ganon, hindi ko tatanggihan yan. Gaya ng sabi ko, pagiging manunugis ay trabahong nababagay sa akin. At alam ko yon. Kung ganun, sabay-sabay tayong gumawa ng pagbabago at mabigyan ng lahat ng pagkakataon. Habang nakikinig ako sa mga sinabi ni Kuya Dennis at nakikita ang determinasyon ni na Pablo at Marvin, ramdam ko ang kakaibang saya at ginhawa sa loob ng dibdib ko. Lalo na dahil ang parehong mga nilalang na noon ay nagsimula sa pagiging manliligaw ko ay naging kakampi ko na sa layunin at gusto kong gawin sa buhay. Ang mga taong una kong pinag-isipan ng masama ay siya pa palang may pakailam sa aking kaligtasan. Handang magbago at masasabi kong hindi ko lamang naging mga kaibigan o tagapangalaga, kundi bilang katuwang sa isang misyon na may mas malalim na kahulugan. Habang pinagmamasdan ko sila, unti-unti ko nauunawaan ang kabuuan ng sitwasyon, ang panganib, ang laban
at ang mga sakripisyong ginawa namin. Lahat yun ay nagdala sa amin sa puntong ito. Ang saya na naramdaman ko ay hindi lamang dahil sa kaligtasan namin kundi sa ideya na ang mga taong minsang naging bahagi ng aking personal na mundo ay ngayon handang makipagsapalaran kasama ko para sa mga mas malaking layunin. Sa wakas ramdam ko na ang mga hakbang na gagawin namin ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa iba. At ito ay nagbibigay sa akin ng lakas at panibagong pag-asa para sa hinaharap. Sa mga sumunod na mga araw, unti-unti naming sinimulan ang pagbuo ng mga panibagong grupo ng mga manunugis. Hindi na ito puro pakikipaglaban lamang. Ang layunin namin ngayon ay malinaw, maprotektahan ang mga inosente, bigyan ng pagkakataon ng mga nilalang na may lahi ng kaaway at itaguyod ang balanse sa pagitan ng tao at ipabang mundo. Si Pablo at Marvin ang naging aking mga katuwang at sa bawat akbang na aming tinatahak, ramdam ko ang tiwala at determinasyon nila. Mula sa pagpili ng mga bagong kasapi hanggang sa pagsasanay ng disiplina at kakayahan ng mga bagong manunugis. Hindi nagtagal, unti-unti naming naitatag ang pundasyon ng grupo. Si Kuya Dennis ang naging gabay namin. Nagtakda ng mga patakaran at pinapaliwanag ang kahalagahan ng aming misyon. Habang lumalalim ang aming samahan, mas napagtanto ko ang halaga ng pagkakaisa. Ang parehong lakas at kahinaan namin ay nagiging daan upang matuto magtulungan at harapin ang mga bagong hamon sa aming buhay. Sa bawat araw na lumilipas, damang-dama ko ang pagbabago hindi lamang sa mundo sa paligid namin, kundi pati na rin sa aking sarili. Hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat ng nangyari. Lalo na dito. Na tayo ngayon ay nandito at umuupo ng sarili nating grupo. Sinabi mo pa, sino bang mag-aakala na makakasama din natin dito si Pablo? Ang bilis ng pangyayari, no? Ako pang pinagtatakan mo? Ikaw nga, nagsaling pusa lang dito. Tsaka pinaghirapan natin to. Lahat ng pinagdaanan natin ay may dahilan at para dito yun. Oo. At least ngayon, malino na sa akin kung saan ako nabibilang. Eh, sa amin. Alam mo na rin ba kung sinong pipiliin mo, Rowena? Hanggang kailan niyo ba titigilan yung tanong na yan? Hanggat hindi mo sinasabing sinasagot mo na ako. Alam nyo, mas mabuting maging magkakaibigan na lang tayo. Sa ganito, hindi na madadagdagan pang nating pag-aaway yung dalawa. Ah, yun ba? Wala na yun. Hindi naman kami ang may gawa nun eh. Alam mo na, may kinalaman sa nanay mo. Ano? Ibig sabihin, hindi naman talaga kayo nag-aagawan sa babae? Hindi. Madrama lang talagang mga engkantado. Kasalanan ng isa sa amin ay kasalanan na ng lahat. Ganun din naman kayo sa amin ah. Oo siya, tama na. Basta, manatili na lang tayo magkakaibigan. Naniniwala ako mas magiging maganda ang samahan natin sa ganito. Basta kung saan ka masaya, Rowena. Salamat. Pero alam nyo, masaya ako ngayon sa lahat ng nagawa natin. Sa pagtulong natin sa iba, sa pagsama nyo sa amin. Hindi ko rin kakayanin to kung wala kayo. Nandito lang kami palagi. Nga pala, may sorpresa pala ako sa'yo. Ano? Bago ko ipakita, gusto ko lang sabihin na paniguradong magbabago ang isip mo. At sasagutin mo na ako pag nakita mo ang aking sorpresa. Bilisan mo na! Eto na nga! Buksan mo ang bayong na yan, Rowena. Ano na naman to? Huwag niyo ako niloloko ha. Hindi biro yan. Sige na, buksan mo na. Ayoko nang ganyan. Baka mamaya, ano na naman to? Kalma ka lang. Rowena, buksan mo na. Luningning! Ay, hindi maaari. Akala ko patay na siya. May paliwanag ako para dyan. Luningning, ikaw nga. Diyos ko, buhay ka. Buhay ka. Aminin mo ng ginawa mo, Marvin. Oo na. Rowena, ang totoo niyan. Ako ang naglagay ng patay na pusa sa likod ng bahay mo. Ano? Bakit mo naman ginawa yon? Gusto ko lang naman na mag-away kayo ni Pablo. Ayos ah, nadamay pa ako. Marvin, nag-alala ako ng gusto kay Luningning. Alam mo ba yon? Pasensya na. Hindi ko akalain magiging ganun kalala. Paano mo naisip na magbabago ang isip ko dahil dito, ha? Huwag ka na magtaka, Rowena. Hindi lang engkantado ang isang yan. Kaya hindi na siya bumalik sa mundo nila ay dahil may maluwag na tornilyo sa kanyang ulo at hindi na siya tanggap sa kanila. Sobra ka naman. Alam nyo, magpasalamat kayo at buhay si Luningning. Kung hindi, ako mismo magdadala sa inyong dalawa sa mga mundo nyo.
Mula sa araw na yon, mas lalo pang tumibay ang samahan naming tatlo. Sa kabila ng mga pinagdaanan namin ang mga lihim, ang mga pagdududa at ang mga panganib na muntik nang sumira sa amin, pinili pa rin naming magtiwala sa isa't isa. Hindi naging madali ang lahat. May mga pagkakataong muli kaming sinusubok ng pagkakataon ng mga nilalang na patuloy na nagbabantang sirain ang balanse sa pagitan ng mga tao at ng kanilang mundo. Ngunit sa bawat laban, sa bawat pagsubok, mas lalo naming napapatunayan na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa kakayahan, kundi sa pagkakaisa at tiwala. Unti-unti rin lumaki ang grupo naming binuo. May mga bagong kasapi na dumating, may mga taong may kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang sugat, at kanya-kanyang dahilan kung bakit nila piniling lumaban. At sa bawat muka, nadadagdagan hindi lamang aming bilang kundi pati ang aming pag-asa na balang araw magkakaroon din ng tunay na kapayapaan sa pagitan ng dalawang mundo. At hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang aming misyon. Hindi man namin alam kung kailan ito magtatapos o kung ano pa ang mga pagsubok na darating. Isang bagay ang siguradong hindi na kami nag-iisa sa laban na ito. Sa huli, napagtanto ko na hindi pala mahalaga kung saan ka nagmula o kung ano ang dugo na nanalaitay sa iyong ugat. Ang mahalaga ay ang mga taong pinipili mong makasama at ang mga desisyong ginawa mo para sa kabutihan ng iba. Kaya naman sa pagtatapos ng kwentong ito, nais kong magpasalamat sa inyo at sa lahat ng nakinig sa aming kwento. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras, sa pakikinig at sa pagbibigay buhay sa mga alaala at aral naming ibinahagi. Naway may mapulot kayong inspirasyon sa aming karanasan na sa kabila ng dilim, laging may liwanag na naghihintay at sa kabila ng takot, may lakas ang matatagpuan sa puso ng bawat isa. Maraming salamat po. Ayan. Sa pagtatapos ng kwentong ito, nais nating magpasalamat kay Rowena, ang ating sender, sa pagbabahagi ng kanyang kaibang karanasan at kwento ng katapangan. Alam niyo, sa kanyang sinabi, hindi lamang natin nasaktihan yung laban sa pagitan ng tao at ng iba pang nilalang, kundi naging mas malalim yung laban nila dahil ito ay ang pagpili sa pagitan ng tama kahit pa ito ay mahirap at puno ng panganib. Ang pagtatatag nila ng kanilang grupo ay hindi lamang para sa sariling kapakanan nila, kundi para na rin sa nakararami. Para sa mga inosente, para sa balanse at para sa kapayapaang matagal na nilang hinahangad ng magkaroon sa dalawang magkaibang mundo. Kaya isang paalala, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa inyong malasakit at layunin na protektahan ng iba. Maraming salamat, Rowena, sa pagbubukas ng iyong kwento sa amin. Naway magsilbi itong inspirasyon sa ating lahat na sa kabila ng pagkakaiba, posible pa rin magkaisa para sa kabutihan ng mas nakakarami. Para naman po sa ating mga listeners, kung nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon, abangan niyo ang mga susunod na upload dito sa aming channel. Bisitahin din niyo po ang ating kapatid na channel na Aswang Diaries, kung saan patuloy kaming magbabahagi ng mga kakaiba at makahulugang kwento na puno ng aral para sa ating lahat.